IFM, kahit ano pa ang pagkukulang nila sa atin, huwag natin silang baliwalain. Dahil kapag nahuli na ang lahat, mahirap na bumawi. Ako nga pala si Maita, 42 years old at nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Makati. Isang taon na rin siguro ako nakikinig sa Dear IFM at hanggang ngayon, hindi pa rin ako bumibitaw at lagi pa rin akong nakaabang sa mga magagandang kwentong inihahandog ng programa na ito sa aming mga listeners. Natural umarte ang mga gumaganap na dramatista dito kaya nabibigyan nila ng hustisya ang mga kwentong ipinapadala ng mga letter senders. Hindi ko maiwasang makarelate sa mga kwentong ito. At minsan nga, naiisip kong parang teleserye na yata ang buhay ko. Hindi ko nga akalain na darating din pala ang oras na ipapadala ko rin dito ang sarili kong kwento. Ano? Hindi ka pa nakakaluto? Bradley naman. Galing din naman ako ng trabaho. Pagod din ako. Ganon? Pagod ka? Oo. Pagod ako. Bakit? Ikaw ba? Hindi. At tinatanong mo ako, ha? Nagtatanong ako kasi hindi ka na naman makaintindi. Ano sinasabi mo, ha? Ako na nga yung umuwing gutom. Ako pa yung may problema dito. Alangan namang ako yung may problema. Tingnan mo nga. Sino ba yung nagwawala dito, ha? Ganon. Ako yung nagwawala? Oo. Ikaw naman talaga eh. Ganun pa eh. Sige. Nagwawala na lang din naman ako. Mas maganda sigurong mawala na lang itong mga gamit na to. Bradley! Ano ba yan? Tama na! Hoy! Ako yung nagwawala, di ba? Ito pa! Tama na nga! Pa yung mawawala dito sa bahay na to. Tanda mo yan! Bradley naman Tama na! Pwede bang huwag ka na magbasag ng pinggan? Diyos ko naman, mahal yung mga yan! Mahal ba yung mga pinggan? Mas nanghihinayang ka sa presyo ng mga yan kaysa sa nararamdamang gutom ng asawa mo! Tama na! Papa, tama na po! Parang awa mo na! Hindi maganda nakikita to ng anak natin. Dapat, alam mo, naisip mo yan bago mo pinainit yung ulo ko. Sa tingin mo ba mapipigilan mo pa ako, ha? Bradley naman, makinig ka na lang sa amin ni Keo. Anong sinasabi mo, ha? Hindi ako marunong makinig sa inyo? Ako na naman yung may problema, ganon, ha? Hindi. Sige na. Tama na. Huwag ka na magwala. Pwede, Bradley, tama na. Talaga nga naman, Maita, Ako talaga yung problema no? Okay, ano? Di magbawas pa tayo ng mga gamit dito, di ba? Bradley, ano ba gusto mo mangyari dito, Bradley? Babasagin mo, tas uubusin mo na lang ba yung lahat ng gamit dito sa bahay, ha? Yun ba gusto mong mangyari, ha? Yun yung gusto mong mangyari? Pasasabugin ko tong buong bahay na to. Yun ba gusto mo? Ha? Yun ang gusto mo? Papa, huwag na po kayo mag-away ni Mama. Bradley, tama na. Parang awa mo na. Isipin mo na lang yung mata. Kahit siya na lang yung pakinggan mo. Kahit siya na lang. Ilang beses ko na sinabi sa inyo, ha? Huwag niyong sasabayan yung init ng ulo ko. Kapag nagugutom ako, magluto na lang kayo, ha? Hindi yung marami pa kayong sinasabi. Sa totoo lang, mabait naman talaga si Bradley. Mapagmahal at maasikaso siya sa amin ng anak namin na si Kay. Ginagawa niya ang lahat para mapunan niya ang mga pangangailangan namin. Yun nga lang, ibang usapan na kapag umiinit na ang ulo niya. Parang ibang tao na ang kasama mo sa bahay. Nung una, dahil mahal ko ang asawa ko, pinapahaba ko na lang ang pasensya ko. Pero habang tumatagal, parang hindi ko na kayang katoksikan niya. Hindi ko tuloy maiwasan na maghanap ng paraan kung paano ko matatakasan ang pagiging toxic ng asawa ko. Maita, pasok ka. Salamat, Sam. Huwag kang mahiya, ha? Upo ka.
Ganda naman ng bahay mo. Sus, hindi naman. Ang ibig kong sabihin, maayos, malinis. Walang magulo, walang kalat. Bakit? Sa bahay niyo ba hindi ganun? Yung asawa ko medyo makalat Yun lang yung mahirap. Oo nga wala. Ganun talaga. Maiba lang ako, Maita. Huwag ka sana magagalit sa sasabihin ko. Oo naman. Tungkol saan ba yun? Napansin ko lang, ang kinis at ang puti mo Pero bakit ganun? Ano bang sikreto mo? Kung bakit ganyan kaganda ang balat mo? Ayan ba? Sa sabong panligo ko lang yan. White rose papaya with vitamin B3. Papaya puti. Papaya fast. Yan pala yun. Makabili nga ako ng sabon na yan. Oo. Magandang gamitin yan. Isa nga pala, Sam. Mag-isa ka lang ba dito sa bahay na to? Oo Nasaan ang pamilya mo? May kanya-kanyang pamilya na yung mga kapatid ko. Yung mga magulang ko naman, gusto nilang kasama yung mga apo nila. Kaya nakatira sila sa isang ate ko. Ganun pala. Hindi ka ba nalulungkot na ikaw lang dito mag-isa sa bahay? Ito rin naman kasi yung gusto ko nung una Yung ganitong tahimik lang. Kilala mo naman ako. Ayoko nang maingay. Oo nga. Pansin ko nga yan sa opisina Pero ngayon parang nagiging malungkot na rin Parang gusto ko na rin ng may kasama. Nagsasawa ka na rin sigurong mag-isa lang dito. Ikaw, Maita. Nagsasawa ka na rin ba? Ano ka mo? Ano ibig mo sabihin? Natutoksikan ka na rin ba sa pagsasama niyo ni Bradley? Yun ba? Hayaan mo na yun. Hindi naman problema yun. Kaya ko pa namang pakisamahan yung asawa ko. Pero hanggang kailan mo kakayanin? Maita, hindi biro yung ginagawa sa'yo ni Bradley Isipin mo halos araw-araw ganyang katoksikan yung nararanasan mo sa kanya. Kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka na. Sam, hindi ko naman pwedeng iwan lang yung asawa ko. Anong hindi? Ano? Maita, iba na ang panahon ngayon. Hindi na uso ngayon yung pagiging martir mo sa asawa mo para lang maging buong pamilya mo. Lalo na kung sobrang gulo na. May karapatan ka ring lumigaya at magagawa mo lang yon kung lalayo ka sa kanya. Pero paano naman yung anak ko? Hindi naman pwedeng iiwan ko na lang siya para lang lumigaya ako. Oo, kung kailangan mong gawin yon, hindi naman ibig sabihin nun, pababayaan mo na siya. Basta ang importante lang, hindi mo na makasama ang asawa mo. Mas magandang ako na lang ang samahan mo. At yun na ang simula ng pagkakaroon ko ng kasalanan sa asawa ko. At aaminin ko, kahit alam kong mali, naging masaya ako sa bawal na relasyon namin ni Sam. Naibigay din ni Sam sa akin ang hinahanap ko sa isang relasyon. Yung tahimik at masaya lang. Yung hindi ako binibigyan ng sakit ng ulo. Yun lang naman ang hinihingi ko. Kaya hindi rin nagtagal, iniwan ko na rin si Bradley. Alam kong hindi naman talaga masamang tao ang asawa ko, pero kailangan kong gawin to para sa ikatatahimik ng kalooban ko. Pero mukhang mahal na mahal niya talaga ako. Dahil gagawin niya ang lahat para lang bumalik ako sa kanya. Maita, salamat naman at nakipagkita ka sa akin. Wala, Bradley. Di yata mainit ang ulo mo ngayon. Hindi ako nakipagkita sa iyo ngayon para makipagtalo. Sa ngayon, nasasabi mo pa yan. Ganyan ka naman Sa umpisa, mahinahon. Pero kapag hindi mo na nagugustuhan yung naririnig mo sa akin,
kapag hindi mo na nakukuha yung gusto mo, umiinit na ang ulo mo. Maita, grabe ka naman. Sa tagal ba ng pagsasama natin bilang mag-asawa ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Oo. Bradley, yun ang pinapakita mo sa amin ng anak mo. Maita, pasensya na. Sorry sa lahat ng mga nagawa kong pagkakamali sa'yo. Sa pamilya natin. Pasensya. Pasensya lang. Sa tingin mo ba ha? Madadaan mo ako sa ganyan? Bradley, wala na. Uli na ang lahat. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Masaya na ako sa piling ni Sam. Kaya mo lang nasasabi yan kasi sa ngayon masaya ka pa sa kanya. Pero sigurado ko, may isip mong mali ang ginagawa mo. Mas nagkamali ako noong nagpakasal ako sa'yo. Naging impyerno ang buhay ko nang dahil sa'yo, Bradley. Tapos ano ha? Ang kapal naman ng mukha mong sabihin na mali ang ginagawa ko kung kailan masaya na ako. Masaya ka? Masaya ka ba na nagtataksil ka at iniwan mo ang anak mo, Maita? Hindi bali na ako na lang Pero sana, naisip mo rin kung ano yung nararamdaman ni Kay sa ginawa mo. Pwede ba? Huwag mong gamitin yung anak ko sa akin para magawa mo akong manipulihin. Oo, iniwan ko siya pero hindi ko siya pinabayaan. Gusto ko na nga siyang kunin Kaya lang, naaawa naman ako sa'yo kapag mag-isa ka na. Ay, sigurado ka ba na talagang masaya ka at totoo yung nararamdaman mo para kay Sam? Basta ang alam ko, masaya ako sa kanya. Pero mahal mo ba siya? Wala ka na doon. Maita, kilala kita. Alam kong mabuti kang babae. Alam kong hindi kaya ng konsensya mo na iwan ng ganun-ganun na lang ang pamilya mo. Kaya mo lang pinipilit na makasama kay Sam dahil ayaw mo lang na makasama ako ulit. Mahal mo pa rin ang pamilya mo. Sabihin na nating, oo, tama yung sinasabi mo. Pero kailangan mo kong bigyan ng dahilan para bumalik sa inyo. Kasalanan ko kung bakit ka umalis. Hindi dahil sa pagiging mainitin ng ulo ko. Hindi naman mangyayari ang lahat ng to Mabuti naman at alam mo. Maita, pakinggan mo naman yung sasabihin ko. Sana mabigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para makabawi sa'yo. Bigyan pa natin ng isa pang tsansa yung pagsasama natin. Nangangako ako. Magbabago na ako. Binigyan ko ng isa pang tsansa ang pagsasama namin ni Bradley. Yun naman talaga ang tamang gawin Nanumpa kami na magsasama kaming dalawa sa hirap at ginhawa. Kaya pumayag akong ayusin namin ang kung anumang problema sa relasyon namin. Hindi matanggap ni Sam ang naging desisyon ko, kahit pa ipinaliwanag ko sa kanya na ang pamilya ko pa rin ang dapat kong piliin. Alam kong gagawin ni Bradley ang lahat para makabawi sa akin. Pero tao lang ako. Kahit na alam kong ginagawa na ng asawa ko ang makakaya niya para hindi na ako ulit umalis, nahihirapan pa rin akong labanan ang tukso. Nakikita ko naman yung mga pagbabago ni Bradley para sa akin. Nandun pa rin yung umiinit ang ulo niya, pero nandun naman yung effort na pigilin niya ang sarili niya. Masasabi kong mas maganda ang nangyayari ngayon sa pamilya namin kumpara noon. Pero parang may kulang para sa akin. Parang may hinahanap pa rin ako. Hanggang sa napagtanto kong namimiss ko ang presensya ni Sam sa buhay ko. Alam kong mali ang nararamdaman ko. Pero wala naman sigurong masama kung kukumustahin ko lang ang lalaking minsang naging bahagi na rin ng buhay ko. Anong ginagawa mo dito? Dinadalaw lang kita. Ano? Hindi mo ba ako papapasukin? Sige, pasok ka. Oh, anong nangyari dito? Bakit ang gulo-gulo ng bahay mo? Huwag mo nang pansinin yan. Sam, dati naman hindi mo hinahayaan na ganito kagulo dito. Ano ba nangyayari sa'yo? Alam mo naman yung sagot sa tanong mo Magmula nung iniwan mo ako, nakulo na yung buhay ko.
Kaya bakit pa ako mag-aayos dito? Hindi ka na rin nakakapaglaba dito. Wala akong gana. Naubusan pa nga ako ng sabong panlaba dyan. Mabuti na lang at namili ako bago ako pumunta dito. May kasamang sabong panlaba doon. Magandang gamitin para lalong luminis at pumuti ang mga damit mo. Ano namang sabong panlaba yan? Pride detergent. Di lang puti. Kisla puti. Okay. Mukhang magandang gamitin yung sabon na yan Yun lang ba? O ano pang ginagawa mo dito? Sam, hanggang ngayon ba? Galit ka pa rin talaga sa akin? Maita, ano bang gusto mo? Matuwa ako sa'yo pagkatapos mo akong iwan dito? Kailangan kong umuwi sa pamilya ko dahil yun ang tama. Yan na naman tayo Yan ang problema sa mga tao. Masyadong nagiging by the book. Masyadong nakukonsensya. Gagawin ng tama kahit alam na niya sa sarili niya na hindi na siya masaya. Ano ba sinasabi mo ha? Iwan ko yung pamilya ko, gawin ko yung mali, ganon. Oo! Kung para naman sa ikakaligaya mo yun Kung para sa ikakaligaya nating dalawa. Sam, naririnig mo ba yung sarili mo ha? Napapaliw ka na. Hindi, Maita. Para sa akin, kahit mali pa yan, magiging tama yan kung dyan ka masaya. At alam kong hindi ka naman talaga masaya. Nakukonsensya ka lang dahil kasal kayo at may anak kayo ni Bradley. Sam, please naman pwede ba? Pumunta ako dito para lang kamustahin kung ano ng kalagayan mo. Hindi, Maita. Kaya ka talaga pumunta dito dahil ako pa rin talaga ang hinahanap-hanap mo. Aminin mo na lang. Nararamdaman mo ulit na hindi ka na ulit masaya sa piling niya. Hindi totoo yan. Gusto ko nang itama yung pagkakamali ko sa pamilya ko. Alam mo sa sarili mo na mas lamang yung pagnanais mo na makasama mo ulit ako. Huwag mo nang lukuhin ang sarili mo. Pakinggan mo na lang kung ano ang sinasabi ng puso mo sa'yo. At siguradong ako pa rin ang nilalaman niya. Bumalik ka na lang sa akin para maging masaya na tayo ulit. Nakuha na naman ni Sam ang kahinaan ko. Alam kong may mga magtataas ng kilay pero natukso ulit ako. Sumama ulit ako kay Sam at iniwan ko ulit ang pamilya ko. Mahal ko ang pamilya ko at nakukonsensya ako sa ginawa ko pero kay Sam ko talaga nararamdaman ang matinding ligaya. Kapag kasama ko siya, wala na akong pakialam sa iisipin ng ibang tao sa akin. Nararamdaman kong malaya ako sa piling niya. Pero siyempre, hindi magpapatalo ang asawa ko. Kahit pinagtaksilan ko ulit siya sa pangalawang pagkakataon, gagawin pa rin niya ang lahat para mabawi niya ako. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nahanap tong bahay na to? Madali lang naman magtanong-tanong, Maita. Ang mahalaga, nahanap na kita. Sumama ka na sa akin. Hindi ako sasama sa'yo. Maita, umuwi na tayo. Ayoko nga. Di mo ba naiintindihan na hindi na ako masaya sa'yo? Hindi totoo yan sinasabi mo. Mahal mo ang pamilya mo. Makikipag-usap lang ako sa'yo para sa anak natin pero hindi na ako babalik sa'yo. Hindi na ikaw ang mahal ko, Bradley. Maita, parang awa mo na. Alam mo namang mali itong ginagawa mo. Nagkakasala ka na sa pamilya mo. Huwag mong gagamitin sa akin ang konsensya ko para lang bumalik ako sa'yo. Bradley, tanggapin mo na lang. Hindi na kita mahal. Ang gusto mong gawin ko para lang bumalik ka sa amin. Wala ka dapat gawin. Pabayaan mo na lang ako. Pabayaan mo na lang ako maging masaya para naman matahimik na tayong lahat. Pwede ba? Ginugulo mo pa ako dito Hindi kita ginugulo, Maita. Gusto ko lang na mabuo yung pamilya natin. Hindi mo ba maintindihan ha? Kahit kailan, hindi na mabubuo ang pamilya natin. Alam mo kung bakit ha?
Kasi kasalanan mo. Kasalanan mo kung bakit tayo nasira. Kung hindi dahil dyan sa init ng ulo mo, hindi mangyayari sa atin to. Pero sinubukan naman natin ulit, di ba? Pinipilit ko naman magbago. Binabawasan ko na yung pagiging mainitin ng ulo ko. Ano pa bang kulang? May pagkakamali pa rin ako, ha? Kung may problema pa, ayusin nating mag-asawa. Bradley, huli na ang lahat. Kahit ano pang pagbabago ang gawin mo, wala na rin akong nararamdamang pagmamahal para sa'yo. Sa simula pa lang, inayos mo yung sarili mo, hindi mangyayari sa ating lahat to eh. Naririnig mo ba to ha? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Kasalanan mo to! Kasalanan mo! Kaya pwede ba? Huwag mo nang piliting suyuin ako. Wala na akong pakialam sa'yo. Wala na. Umalis ka na dito. Hello? Okay. Bakit ka napatawag? Mama, si Papa. Kay, pwede ba? Pwede bang wag mo nang mabanggit-banggit sa akin yung tatay mo, ha? Pinuntahan niya ako dito kagabi at ang gulo pa. Mama, makinig po muna kayo sa akin. Kay, kung tungkol lang din sa tatay mo, wala akong panahong pakinggan yung sasabihin mo. Mama naman eh. Kay, huwag mo sayangin yung oras ko, ha? Pwede ba? Tsaka tumigil ka na nga dyan sa kakaiyak mo. Naiirita na ako. Mama, wala na po si Papa. Ano? Kay, teka. Hindi ko yata narinig ng tama yung sinabi mo. Ano yun? Hindi na po si Papa. Na-aksidente po siya pa uwi. Mama, umuwi na po kayo dito. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko nung mga oras na yon. Hindi ko maiwasang isipin na masama ang loob sa akin ni Bradley noon nang dahil sa mga masasakit na sinabi ko sa kanya bago siya namatay. At maaring ako mismo ang may kasalanan kung bakit nangyari sa kanya iyon. Kung pwede ko lang sanang bawiin at maibalik sa dati ang lahat. Pero hindi ko na magagawa yon. Huli na ang lahat para sa amin ng asawa ko. At hindi ko na maibabalik pa ang buhay niya na nawala dahil sa akin. Hindi ako magmamalinis. Marami na akong mga nagawang pagkakamali sa buhay. Pero ito na yata ang pinakamatinding pagsisisi na naramdaman ko. Parang gusto ko na nga rin magpakamatay para lang mapagbayaran ko ang kasalanan ko kay Bradley. Pero naisip kong paano naman yung anak namin? Hanggang sa napagtanto kong may magagawa pa rin ako para makabawi man lang ako sa asawa ko. Saan ka pupunta? Bakit dala mo yata lahat ng mga gamit mo? Ang dami ng dala mo. Ibaba mo muna yung mga yan. Aasikasuhin ko lang yung pagpapalibing kay Bradley. Nakikiramay ako. Salamat. Pero parang ang dami pa rin ng dinala mo. Parang hindi ka na uuwi dito. Hindi na nga. Ano? Sam, pasensya ka na. Hindi ko agad nasabi sa'yo. Pagkatapos kong asikasuhin yung kay Bradley, uuwi na ako sa amin. Teka lang Maita ha. Hindi mo naman kailangang gawin yan eh. Sam, anong hindi? Wala nang kasama sa bahay ang anak ko. Kailangan niya ako. Di dalhin mo na lang siya dito. Pwede naman yun eh. Sa tingin mo ba ha? Papayag yung anak ko si Kay na tumira dito kasama ka? Wala naman siyang magagawa eh. Maita, bata lang yun. Huwag mong masyadong iniisip yun. Basta dali mo na lang siya dito. Sam, hindi. Hindi ko magagawa yan. Kailangan ko nang samahan ng anak ko. Uuwi na ako sa pamilya ko. Maita, wala na yung pamilya mo! Anong sinabi mo? Baka naman ang sabihin mo, binabastos ko yung pagkamatay ng asawa mo.
Pero yun na nga Maita eh. Wala na siya. Di ba dapat matuwa tayo? May pagkakataon na tayo eh. Magiging tama na yung pagsasama natin. Tama ba yun narinig ko galing sa'yo, Sam, ha? Nang dahil dyan sa sinabi mo, lalong hindi na ako sasama sa'yo. Hindi ko maisip-isip, hindi ko akalain na dahil lang sa gusto mong tuluyan akong makuha sa kanya, magsasalita ka ng ganyan sa asawa ko. Maita, sorry. Hindi yun ang intensyon ko. Ang gusto ko lang Hindi ko hahayaan na hanggang sa kamatayan niya, magkakasala pa ako sa kanya. Sam, gusto ko nang itigil tong kalokohan na to. Teka lang, hindi pwede to eh. Maita, sa akin ka maligaya. Hindi sa kanya. Wala na si Bradley eh. Patay na siya. Bakit hanggang ngayon, pinipigilan niya pa rin tayong maging masaya? Kasi mali na maging masaya tayo habang sinisira natin ang pamilya ko, Sam. Pabayaan mo na lang akong gawin ang tama para na lang sa alaala ng asawa ko. Kahit wala na si Bradley, pipilitin ko pa rin ayusin ang pamilyang binuo at minahal niya. Kung hindi man ako magiging masaya sa pagbabalik ko sa pamilya ko, karma ko na yun sa ginawa kong kasalanan sa kanila. Ngayon ko lang nakita si Sam na nagwala sa harap ko. Hindi niya talaga matanggap na iiwan ko na naman ulit siya. Pero kailangan ko nang itama ang naging pagkakamali at kailangan ko nang bumalik sa pamilya ko. Kahit wala na ang asawa ko. Sa ngayon, naaminin kong napakahirap. Hindi pa rin ako pinapatahimik na konsensya ko. Sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa nangyari kay Bradley. Pero kailangan ko talagang pagdaanan ito. Ito na siguro ang parusa sa lahat ng mga naging kasalanan ko sa pamilya ko. Ang hinihingi ko na lang, makaya ko sana ang lahat para sa anak ko. At sana, mapatawad na rin ako ng asawa ko sa lahat ng mga nagawa ko. Maraming salamat, Dear IFM, sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin para maibahagi ko sa inyo ang kwento namin ng pamilya ko. More power sa inyong programa. Maita.